Sa isang mundo kung saan 70% ng populasyon ay nabibigo na gisingin ang anumang talent at namumuhay ng mga karaniwang buhay sa ilalim ng mga pader ng nakatibay na lungsod, si Isaac Hargraves ay may isang bagay na nais, isang magandang tulog bago ang awakening ceremony. Sa halip, aksidente siyang nagpakasal sa isang multo. Hindi lang basta multo, kundi si Emily Warren, isang nakamamanghang, nakakatakot, at labis na makapangyarihang multo empress. Nang ang kanyang buhay ay ilang sandali na lamang mula sa pagkaubos, isang desperadong alok ang nagpasiklab ng isang kakaibang ugnayan, at nagbukas ng isang sistemang parang cheat. Ang Bonded Blessing System ibahagi ang kapangyarihan, progreso, at kasanayan ng iyong mga asawa. Bigla, si Isaac ay hindi na lang isang walang pangalan. Siya ay naging mayabang na may-ari ng SSS Dagdag Rank Life Talent Genesis Farmer, na kayang magpakain ng buong lungsod, umangat sa antas sa pamamagitan ng pagtatanim ng mga pananim, at gawing kapangyarihan ang mga buto. Ngunit ang kapangyarihan ay nagdadala ng atensyon mula sa mga elite na universidad na nakikipaglaban upang i-recruit siya, hanggang sa mga lihim na puwersa na sumusubok na burahin ang mga labis na makapangyarihang rookie. Si Isaac ay kailangang balansehin ang pag-survive sa kaguluhan, pagprotekta kay Emily mula sa mga nais siyang gawing alipin, at, marahil, sa wakas, halikan ang kanyang daan patungo sa tuktok. Gusto ko lang ng tulog. Nagising akong kasal sa isang multo na sumisipsip ng enerhiya ng buhay sa pamamagitan ng mga halik, at ngayon ako ay literal na Diyos ng pagsasaka. At dito nagsimula ang kaguluhan. Itigil mo ang pagsipsip sa akin, sa Diyos. Ipinukpok ni Isaac ang kanyang kamay upang patayin ang mga lamok. Tumigil ang buzzing. Umaasa siyang napatay niya ang kahit ilang mga sumisipsip ng dugo, ngunit hindi siya bumangon upang kumpirmahin. Agad na bumalik ang buzzing. Nagmumurmur. Hinayla ni Isaac ang kumot at tinakpan ang kanyang sarili mula ulo hanggang paa. Desperado siyang gustong matulog. Bukas ang awakening ceremony. Makakakuha ng access ang mga estudyante sa awakening crystal at gisingin ang kanilang talents. Ang kanilang mga hinaharap ay matutukoy ng mga talent na kanilang natanggap. 70% ang hindi gisingin ang anuman. Kailangan nilang mamuhay ng mga karaniwang buhay, magtrabaho mula 9 hanggang 5, at umasa sa gobyerno na nagproprotekta sa mga pader, humahadlang sa mga halimaw na sumalakay sa kanilang mga nakatibay na lungsod. Ang natitirang 10% na gisingin ang mga talent ay magiging pribilehiyadong miyembro ng lipunan. Makakakuha sila ng kapangyarihan upang lumabas sa mga disyerto, umangat sa antas, at makakuha ng mga kayamanan. Kahit ang mga may pinakamababang F-rank talent ay makakakuha ng napakalaking benepisyo, tulad ng kakayahang makapasok sa magagandang universidad na may mga scholarship. Umaasa si Isaac na makakuha ng mas mabuti kaysa sa F-rank talent, tulad ng C-rank talent, o marahil kahit A-rank talent. Tungkol sa S-rank talent, napakalayo na nito kaya't hindi naglakas loob si Isaac na isipin ito, iniisip na baka wala siyang makuha kung masyado siyang sekim. Hindi ako makatulog ng ganito. Umupo si Isaac ng tuwid. Tumingin siya sa paligid para sa mga lamok at sinubukang patayin ang mga ito. Nagkaroon ng katahimikan, tanging upang muling masira ito ng buzzing ng mga lamok ilang segundo mamaya. Hayaan mo akong matulog, pakiusap. Hindi ako natulog ng ilang araw na. Hayaan mo akong matulog ngayon. Kailangan kong maging nasa perpektong kondisyon, parehong pisikal at mental, upang madagdagan ang mga pagkakataon ng paggising. Patuloy na nagbuzz ang mga lamok sa paligid. Tinakpan ni Isaac ang kanyang mukha, nagtataka kung bakit niya binili ang stupid na apartment. Maraming tao ang nagbabala sa kanya na ang lugar na ito ay pinagdarausan ng multo. Ngunit lahat ito ay isang panlilinlang. Maingat na naghanap si Isaac. Wala siyang natagpuang tiyak na ebidensya na ang apartment ay pinagdarausan ng multo maliban sa mga bulong-bulungan. Ang murang halaga ay nagpalabo sa kanya sa mga problema na kaugnay ng apartment. Shit, hayaan mo akong matulog. Isang linggo pa lamang ang lumipas mula nang siya ay dumating sa apartment na ito, at pinagsisisihan na niya ang pagpili sa lugar na ito.
Nang biglang tumunog ang orasan ng 12:00. Bonded blessing system binding in process. Bonded blessing system has been bound. Isang holographic na screen ang biglang lumitaw sa harap ni Isaac. Ipinukpok niya ang kanyang kamay ng instinctively, at ito ay dumaan sa screen. Lumawak ang mga mata ni Isaac. Siya ay isang reincarnator mula sa Earth. Natural, alam niya kung ano ang screen sa kanyang harapan. Shit! Nagising ako ng isang sistema. Ano ang magagawa nito? Maaari ng host na ibahagi ang mga kakayahan, kasanayan, at progreso ng kanyang mga asawa sa kanyang sarili. Maaari mo bang sabihin sa akin ng detalyado? Nakatigil ang mga salita ni Isaac sa kanyang lalamunan nang maramdaman niyang may malamig na humahawak sa kanyang leeg. Siya ay natigilan. Isang hindi natural na takot ang sumalakay sa kanyang puso, at naramdaman niyang parang may huma-whisper sa kanyang mga tainga. Ako ay nagugutom. Kung pakasalan niya ang multo, maaaring bigyan siya ng sistema ng isang makapangyarihang gantimpala na makakatulong sa kanyang iligtas ang kanyang buhay. Mananatiling tahimik ang multo. Shit, babae bang multo ito? Biglang napagtanto ni Isaac na maaaring nagkamali siya ng malubha. Ang multo ay maaaring isang lalaki, o marahil isang multo ng isang halimaw. Nanginginig si Isaac habang iniisip ang pag-aasawa sa isang bangkay na parang zombie na may 3 binti. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin. Kung para sa kaligtasan, kung gayon, isang screen ang nakagambala sa kanyang mga iniisip. Isang angkop na target ang natukoy sa paligid ng host. Kasunod ng unang screen, nakita ni Isaac ang isang pop-up na lumitaw sa hangin na malayo sa kanya. Emily Warren, edad, 19, sa oras ng kamatayan. Rating, 75. Personalidad, banayad, mabait, gustong, musika ng piano, amoy ng mga lumang libro, ulan, tapat at masisipag na tao, pakiramdam ng nostalgia kahit na mapait. Ayaw, malalakas na tunog, pagiging nakalimutan o hindi pinansin, malamig na mga draft na masyadong madaling nagpapakita ng kanyang presensya, ang mga bulong sa kanyang isipan na hindi kanya. Status, naguguluhan sa iyong tanong, nagugutom. Ang screen ay nagpatigil kay Isaac. Mukhang ito ay isang unspec skill. Dapat ipinapakita nito sa akin ang pagkakakilanlan ng multo. Emily Warren, isang babaeng multo. Nagsimulang gumalaw ang screen sa paligid ng silid. Napagtanto ni Isaac na ang screen ay sumusunod sa multo. Naging single ako sa buong buhay ko. Mabilis niyang sinabi. Hayaan mo akong maranasan kung ano ang pakiramdam ng magkaroon ng asawa. Pagkatapos ay maaari mong higupin ang lahat ng aking enerhiya, ng buo. Nakikita mo ako. Isang malambing, pambabaeng boses ang umuukit mula sa kadiliman. Dapat sana ay masaya si Isaac na nakakuha siya ng tugon. Gayunpaman, ang boses ay nagdala ng isang nakabibiting lamig kasama nito. Isang hindi natural, labis na nakakatakot na pakiramdam ng takot ang nagsimulang pumasok sa kanyang isipan. Nanginginig ang mga labi ni Isaac. Ang kanyang puso ay pumapalo na parang tambol ng digmaan habang naramdaman niyang ang nakabibinging lamig ay pumasok sa kanya. Habang patuloy siyang tumitig sa gumagalaw na screen, ito ay huminto at lumapit sa kanya. Hindi makita ni Isaac ang multo, ngunit batay sa screen, tiyak na nakatayo siya sa harapan niya. Nagugutom ako, sabi niya. Anong tungkol sa kasal? Sagot niya. Bakit mo gustong pakasalan ako? Ito ay pag-ibig sa unang tingin. Pag-ibig sa unang tingin. Mukhang iniisip ng multo na nakikita siya ni Isaac. Nagpa siya siyang samantalahin ang hindi pagkakaintindihan. Oo, nagmahal ako sa sandaling nakita kita. Sa katunayan, dumating ako sa lugar na ito upang makakuha ng mas maraming pagkakataon na makilala ka. Nagpatuloy siya na may taos-pusong ekspresyon. Miss Ghost, alam kong magluto, maglinis, maghugas ng damit. Maaari kong panatilihing malinis ang bahay, gumawa ng masarap na pagkain para sa iyo, at kahit bigyan ka ng masahe pagkatapos ng mahaba at nakakatakot na gabi ng paghahunting sa mga tao. Ako ang magiging pinakamahusay na asawa na maaari mong hilingin. Seryoso bang binibenta mo ang sarili mo sa akin? Tanong ng boses. Siyempre, wala kang mahahanap na mas tapat na asawa kaysa sa akin. Subukan mo lang, at kung hindi mo gusto, well, maaari mo pa rin akong kainin mamaya.
Walang sinabi ang multo sa mahabang panahon. Nagsimula ng mag-alala si Isaac, ngunit pinanatili niya ang kanyang gampanin. Haha, siguro nakatakdang tanggihan ako. Sinikap niyang magpanggap na malungkot. Mananatiling tahimik ang multo. Pero dahil hindi pa siya nito kinakain, dapat ay epektibo ang kanyang sales pitch. O sana, iyon ang inaasahan ni Isaac. Pinagsikapan niya ang kanyang mga pagsisikap at gumawa ng pinakamalungkot na ekspresyon na kailanman ay lumabas sa kanyang mukha. Ako ay isang ulila. Mula pagkabata, lagi akong nagnanais ng pag-ibig. Pero wala akong sinuman. Akala ko baka magbago iyon sa piling mo. Sa tingin ko, nagiging ilusyonado ako. Sabi niya na may kaawa-awang ekspresyon. Muli, katahimikan. Bakit hindi siya nagsasabi ng oo? Huwag mong sabihing tatanggihan niya ako. Nagsimula ng magpawis si Isaac. Dapat ay kumuha siya ng mga klase sa pag-arte, sa impyerno. Nang akala niya ay katapusan na, ang status screen ay lumipat patungo sa kanya. Talaga bang gusto mo ako? Oo, sagot niya. Umaasang hindi siya isang multo na halimaw na may katawan na parang gagamba. Sige, ayos lang. Nagsalita ang multo na parang siya ay gumawa ng mahirap na desisyon. Pero huwag mong isipin kahit isang saglit na hindi ko kukunin ang iyong buhay. Isang malamig na sensasyon ang humaplos sa kanyang mga labi, pinatahimik ang kanyang tugon. Lumaki ang mga mata ni Isaac, hindi niya siya makita, pero naramdaman niya siya. Ang kanyang malambot na mga labi, malamig na parang kamatayan, ay nakadikit sa kanya. Ang sensasyon ay kakaibang kaaya-aya. Sa kabila ng lamig, isang pangingilig ang damaloy sa kanyang gulugod. Ang kanyang puso ay kumabog, at isang hindi maipaliwanag na init ang kumalat sa kanyang dibdib. Na-activate ang bonded blessing system. Nabuo ang kasunduan sa kasal kay Emily Warren, ang Ghost Bride. Nakatanggap ang host ng newbie gift package para sa kanyang unang halik sa kanyang asawa. Ang mga abiso ng sistema ay kumikislap sa kanyang mga mata. Ngunit bago pa siya makapag-focus sa mga ito, isang biglaang alon ng kahinaan ang bumuhos sa kanya. Ang kanyang mga braso ay tila mabigat, ang kanyang paningin ay lumabo, at ang tibok ng kanyang puso ay bumagal. Ang kanyang malambot, nababanat na mga labi ay nakadikit pa rin sa kanya. At sinisip-sip niya ang buhay mula sa kanya. Sinubukan ni Isaac na umatras, ngunit hindi gumagalaw ang kanyang katawan. Masyado nang mabilis ang pag-ubos ng kanyang enerhiya. Newbie package, tinawag ni Isaac sa kanyang isipan. Alam na hindi siya makakatakas sa multo maliban kung mayroong siyang trick sa kanyang manggas. Binubuksan ang newbie gift package. Nakatanggap ng SSS rank na pag-upgrade sa hitsura. Naramdaman ni Isaac na may liwanag na lumitaw sa kanyang isipan. Magagamit niya ito sa isang pag-iisip, at ang kanyang hitsura ay makakatanggap ng napakalaking pag-upgrade. Maganda ang gantimpala, pero anong nangyayari? Bigyan mo ako ng paraan upang makatakas sa sitwasyong ito. Naramdaman ni Isaac na siya ay naapi. Ang sistemang ito ay isang scam. Wala itong tulong sa kanya. Ang kanyang kamalayan ay lumabo. Kailangan kong huminga. Bahagyang umatras siya. Naramdaman niya ang kanyang mga paghinga na magaspang laban sa kanyang balat. Pabilis ng pabilis ang tibok ng kanyang puso. Patuloy niyang hinawakan ang kanyang leeg, tila upang matiyak na hindi siya makakatakas. Bakit huminto? Kasunod ng kanyang boses, ang kadiliman sa kanyang harapan ay kumilos. At isang figura ang lumitaw. Nahulog ang hininga ni Isaac sa kanyang lalamunan. Siya ay napakaganda. Ang platinum puting buhok ay bumuhos sa kanyang mga balikat na parang mga hibla ng seda. Ang kanyang balat ay mapatla, halos translucent, na kumikislap ng bahagyang liwanag sa madilim na ilaw. Ang kanyang mga mata ay nakabibighaning asul, tulad ng mga karagatan. Siya ay nakasuot ng isang eleganteng, dumadaloy na gown na tila hinabi mula sa mismong liwanag ng buwan. Isang bahagyang pamumula ang sumakop sa dulo ng kanyang mga tainga habang nakatitig siya sa mga mata ni Isaac. Nawala ang isip ni Isaac sa isang sandali. Wala pa siyang nakitang sino man na kasing ganda. May mali ba tayong ginagawa? Sinabi mong ito ang gusto mo, tanong niya, na hindi naintindihan ang kanyang titig. Sinabi ko ba? Nagulat si Isaac. Nagtataka siya kung kailan siya humiling ng halik na tumagal ng 1 minuto. Sinabi mong gusto mong maging mag-asawa tayo. Hindi ba't ang ginagawa natin ay isang bagay na tanging mga magkasintahan lamang ang gumagawa?
Tanong niya nang may pag-aalinlangan. Ang kanyang inosenteng ekspresyon ay halos nagpabigay sa kanya ng oo, at samantalahin siya. Gayunpaman, pumasok ang kanyang mga instinct sa kaligtasan. May mga hakbang sa lahat ng bagay. Dapat muna tayong magkilala, bago tayo lumi. May mga hakbang sa lahat ng bagay. Dapat muna tayong magkilala, bago tayo lumipat sa mga bagay tulad ng halik. Kasal na tayo, maaari tayong maghalikan at higit pa. Piniga ni Isaac ang kanyang bibig. Talagang gusto niyang umiyak. Mula kailan naging ganito kalohikal ang mga multo? Akala niya ang kanyang katahimikan ay isang senyales ng pag-aproba, at hinayla siya muli para sa isa pang halik. Panip, nakita siya ngayon, hinawakan siya, at ang lahat ay tila naging mas maliwanag. Ang kanyang mga labi ay matamis tulad ng mga marshmallow. Naramdaman ni Isaac na nawawala siya sa mga ito. Piniga niya ang kanyang sarili ng mahigpit at ginamit ang sakit upang manatiling malinaw ang isip. Ang kanyang mga mata ay mabilis na naghanap ng paraan upang makatakas. Bigla niyang napansin ang isang bagay. Isang simbolo ng arrow ang umiiral sa status window ng sistema ni Emily. Nais niyang i-click ito, at nagbago ang status window ni Emily. Na parang may pahina na bumabaligtad, at lumitaw ang isang bagong screen. Pangalan, Emily Warren. Pamagat, wala. Espesye, Net Herborn Phantom Empress. Rango, Inisyal, LV. Siyam, ibahagi. Mga stats, ibahagi. Lakas, 22. Agility, 40. Konstitusyon, 25. Spirit Power, 45. Mana, 60. Mga kasanayan, ibahagi. Spectral Claws, SSS rank, maaaring palawakin ang mga talam na parang panggugulo na hindi pinapansin ang pisikal na armor. Life Drain, A rank, nagsasanggalang ng buhay mula sa target. Na ibinabalik ang enerhiya ni Emily. Phantom Step, SSS rank, gumagalaw sa mga pisikal na bagay at umaatake sa pamamagitan ng pag-face sa pagitan ng mga realm. Demonic Eyes, S-rank, nagbibigay daan kay Emily na makita ang mga kaluluwa, ilusyon, at mga mahinang punto sa depensa ng kaaway. Anong status ito? Nahihirapan si Isaac na maniwala sa kanyang mga mata. Ang inisyal ay ang unang ranggo. Ang isang level 9 inisyal ay karaniwang may average na 19 sa lahat ng stats. Walang kahulugan na ang ilan sa kanyang mga stats ay malapit at higit sa 50. Ang kanyang mga kasanayan ay mas nakakatakot sa mga tao. Tanging isang awakener na may SSS rank talent ang makakakuha ng SSS rank na mga kasanayan. Ang mga awakener na ito ay ang pagmamalaki ng isang bansa. Itinuturing silang royalty, ngunit magkakaroon lamang sila ng isang SSS rank na kasanayan bago sila umabot sa level 10 initial. Si Emily ay may dalawang SSS rank na kasanayan, isang S rank na kasanayan at isang A rank na kasanayan. Siya ay level 9 lamang. Ang kanyang life drain na kasanayan ay A rank. Dapat ay kaya niyang patayin ako agad. Seryoso siya sa pagpaparamdam sa akin na ikinasal ko siya bago niya ako patayin. Iyon ang dahilan kung bakit pinabagal niya ang pag-ubos. Bagaman ang kanyang mga aksyon ay nagsasalita ng kanyang kabaitan, hindi nito binago ang sitwasyon ni Isaac. Siya ay namamatay pa rin. Sa mga sandaling iyon, napansin ni Isaac ang ibahagi na opsyon na naroroon sa maraming bahagi. Ano ito? Naputol ang kanyang mga iniisip nang biglang lumitaw ang isang screen sa kanyang harapan. Gusto mo bang ibahagi ang mga karanasan ng iyong asawang si Emily Warren sa iyo? Nagulat si Isaac sa abiso. Kung pipiliin niyang oo, mawawalan ba si Emily ng kanyang mga karanasan? At babagsak ang kanyang antas, habang napupunta ito kay Isaac, o mapapanatili ba niya ang kanyang antas? Walang oras upang mag-atubili. Pinili ni Isaac ang oo. Ibinabahagi ang mga karanasan na kapag level up ka ng X9, lahat ng stats dagdag 9. Naramdaman niya ang isang alon ng kapangyarihan sa kanyang sarili. Pangalan, Isaac Hargraves. Pamagat, wala. Talent, unawaken. Rango, wala gitling mas mahigit inisyal, LV. Siyam, mga stats, lakas, 8 gitling mas mahigit 17. Agility, 9 gitling mas mahigit 18. Konstitusyon, 7 gitling mas mahigit 16. Spirit Power, 10 gitling mas mahigit 11. Mana,
00 gitling mas mahigit 09. Nagulat si Isaac nang makita ang screen. Halos nakalimutan niyang siya ay namamatay. Paano ako nagkaroon ng status screen? Akala ko tanging ang mga nagising na ang kanilang mga talent ang makakakuha nito. Ang pagtaas ng stats ay ginawang napakalakas siya. Ang pag-ubos ng buhay ay bumagal, ngunit kaunti lamang. Ang konstitusyon ay direktang nauugnay sa puwersa ng buhay. At gayon din ang ranggo. Kung maaari kong dagdagan ang mga ito, dapat ay kaya kong labanan ang kanyang drain skill. Ang kanyang mga mata ay lumipat sa opsyon na ibahagi. Naibahagi ko na ang ranggo, ngunit hindi ko pa naibabahagi ang stats. Ibahagi. Ibahagi ang lahat sa akin. Wala nang ideya si Isaac kung gaano karaming mga stats ng konstitusyon ang kailangan upang labanan ang A-rank na life drain skill. Umaasa na lamang siya na ang mga stats na makakakuha niya ay sapat. Isang makapangyarihang alon ng init ang bumula sa loob ni Isaac, mas malakas kaysa dati. Ang kanyang mga kalamnan ay naging mas siksik at mas payat. Ang kanyang pisikal na anyo ay bumuti, at naramdaman niyang siya ay lumakas at bumilis. Pangalan, Isaac Hargreaves. Pamagat, wala. Talent, Unawaken. Ranggo, Inisyal, LV. Siyam. Mga stats. Lakas, 17 gitling mas mahigit 30. Agility, 18 gitling mas mahigit 58. Konstitusyon, 16 gitling mas mahigit 41. Spirit Power, 19 gitling mas mahigit 64. Mana, 09 gitling mas mahigit 69. Lumapad ang kanyang mga mata. Ang mga stats na nakuha niya mula sa kanya ay pinagsama sa kanyang mga naunang stats. Ginawa siyang mas malakas kaysa kay Emily. Nagulat si Emily kung siya ay sumisipsip ng tubig, puwersa ng buhay, mula sa isang bote noon. Ngayon ay tila sinusubukan niyang ubusin ang isang pool. Ang puwersa ng buhay sa loob ni Isaac ay biglang naging sagana. Ang masayang ekspresyon ni Isaac ay mabilis na nawala. Napagtanto niya ang isang bagay. Shit, bumagal ang life drain, ngunit malakas pa rin ito. Ang konstitusyon ay isa sa mga pinakamahihinang stats ni Emily. Bagaman marami siyang nakuha, malayo pa ito sa sapat upang iligtas ang kanyang sarili. Inaasahan ito ni Isaac, kaya't mabilis siyang kumilos. Ibahagi ang mga kasanayan. Pangalan, Isaac Hargreaves. Pamagat, wala. Talent, Unawaken. Ranggo, Inisyal, LV. Siyam. Mga stats. Lakas, 30. Agility, 58. Konstitusyon, 41. Spirit Power, 64. Mana, 69. Mga kasanayan. Spectral Claws, SSS Rank, maaaring palawakin ang mga talam na parang panggugulo na hindi pinapansin ang pisikal na armor. Life Drain, A-Rank, nagsasanggalang ng buhay mula sa target, na ibinabalik ang iyong enerhiya. Phantom Step, SSS Rank, gumagalaw sa mga pisikal na bagay at umaatake sa pamamagitan ng pag-phase sa pagitan ng mga realm. Demonic Eyes, S-Rank, nagbibigay daan kay Emily na makita ang mga kaluluwa, ilusyon, at mga mahinang punto sa depensa ng kaaway. Anong status ito? Nahihirapan si Isaac na maniwala sa kanyang mga mata. Ang inisyal ay ang unang ranggo. Ang isang level 9 inisyal ay karaniwang may average na 11 sa lahat ng stats. Walang katuturan na ang ilan sa kanyang mga estadistika ay malapit at higit sa 50. Ang kanyang mga kasanayan ay mas nakakatakot pa. Sa mga terminong pantao, tanging isang awakener na may SSS rank na talent ang maaaring magkaroon ng SSS rank na mga kasanayan. Ang mga awakeners na ito ay ang pagmamalaki ng isang bansa. Sila ay tinatrato na parang mga royalty. Ngunit magkakaroon lamang sila ng isang SSS rank na kasanayan bago sila umabot sa level 10 initiate. Si Emily ay may 2 SSS rank na kasanayan. Isang S-rank na kasanayan at isang A-rank na kasanayan. Siya ay nasa level 9 pa lamang. Ang kanyang life drain na kasanayan ay A-rank. Dapat ay kayang-kaya niya akong patayin agad. Seryoso siya sa pagpaparamdam sa akin na parang kasal na kami bago niya ako patayin. Kaya't pinapabagal niya ang pag-drain. Bagaman ang kanyang mga aksyon ay nagsasalita ng kanyang kabaitan, hindi ito nagbago sa sitwasyon ni Isaac. Siya ay unti-unting namamatay. Nang sandaling iyon, napansin ni Isaac ang opsyon na share na naroroon sa maraming bahagi. Ano ito? Naputol ang kanyang mga iniisip nang may lumitaw na screen sa kanyang harapan.
Gusto mo bang ibahagi ang karanasan ng iyong asawang si Emily Warren sa iyo? Nagulat si Isaac sa notification. Kung pinili niyang oo, mawawalan ba si Emily ng kanyang experience points, at babagsak ang kanyang level, habang mapupunta ito kay Isaac? O mapapanatili ba niya ang kanyang level? Wala nang oras para mag-atubili. Pinili ni Isaac ang oo. Nagbahagi ng experience points. Umangat ka ng level X9. Lahat ng stats dagdag 9. Nakaramdam siya ng agos ng kapangyarihan sa kanyang sarili. Pangalan, Isaac Hargrave. Pamagat, wala. Talento, hindi pa nagigising. Rango, wala gitling mas mahigit inisiyador, LV. Siyam, stat, lakas, 8 gitling mas mahigit 17. Agility, 9 gitling mas mahigit 18. Konstitusyon, 7 gitling mas mahigit 16. Kapangyarihan ng espiritu, 10 gitling mas mahigit 19. Mana, 00 gitling mas mahigit 09. Nagtaka si Isaac nang makita ang screen. Halos nakalimutan niyang siya ay namamatay. Paano ako nagkaroon ng status screen? Akala ko ang mga nagising lamang ang makakakuha nito. Ang pagtaas ng stats ay nagbigay sa kanya ng napakalaking kapangyarihan. Bumagal ang pag-ubos ng buhay, ngunit kaunti lamang. Ang konstitusyon ay direktang may kaugnayan sa puwersa ng buhay, at ganoon din ang rango. Kung may taas ko ang mga ito, dapat ay makakapagpigil ako sa kanyang drain skill. Ang kanyang mga mata ay lumipat patungo sa share option. Naibahagi ko na ang rango, ngunit hindi ko pa naibabahagi ang stats. Ibahagi ang lahat sa akin. Wala siyang ideya kung gaano karaming stats ng konstitusyon ang kailangan niya upang labanan ang A-rank life drain skill. Umaasa na lamang siyang sapat ang mga stats na makakamit niya. Isang makapangyarihang agos ng init ang bumula sa loob ni Isaac, mas malakas kaysa dati. Ang kanyang mga kalamnan ay naging mas siksik at mas payat. Ang kanyang pangangatawan ay umunlad, at naramdaman niyang siya ay lumakas at bumilis. Pangalan, Isaac Hargrave. Pamagat, wala. Talento, hindi pa nagigising. Rango, inisiyador, LV. Siyam, stat, lakas, 17 gitling mas mahigit 30. Agility, 18 gitling mas mahigit 58. Konstitusyon, 16 gitling mas mahigit 41. Kapangyarihan ng espiritu, 19 gitling mas mahigit 64. Mana, 09 gitling mas mahigit 69. Lumawak ang kanyang mga mata. Ang mga stats na nakuha niya mula sa kanya ay pinagsama sa kanyang mga naunang stats. Ginawa nitong mas malakas siya kaysa kay Emily. Nagulat si Emily. Kung dati ay sumisipsip siya ng tubig, puwersa ng buhay, mula sa isang bote, ngayon ay tila sinusubukan niyang ubusin ang isang pool. Ang puwersa ng buhay sa loob ni Isaac ay biglang naging sagana. Ang masayang ekspresyon ni Isaac ay mabilis na nawala. Napagtanto niya ang isang bagay. Shit, bumagal ang life drain, ngunit malakas pa rin ito. Ang konstitusyon ay isa sa mga pinakamahihinang stats ni Emily. Kahit na marami ang nakuha niya, hindi ito sapat upang iligtas ang kanyang sarili. Inaasahan ito ni Isaac, mabilis siyang kumilos. Ibahagi ang mga kakayahan. Pangalan, Isaac Hargrave. Pamagat, wala. Talento, hindi pa nagigising. Rango, inisiyador, LV. Siyam, stat, lakas, 30. Agility, 58. Konstitusyon, 41. Kapangyarihan ng espiritu, 64. Mana, 69. Mga kakayahan, Spectral Claws, SSS rank, maaaring mag-extend ng razor-sharp spectral claws na hindi pinapansin ang pisikal na armor. Life Drain, A rank, sumisipsip ng buhay mula sa target, ibinabalik ang iyong enerhiya. Phantom Step, SSS rank, gumagalaw sa mga pisikal na bagay at umaatake sa pamamagitan ng pag-phase sa pagitan ng mga realm. Demonic Eyes, S rank, nagbibigay daan sa iyo upang makita ang mga kaluluwa, ilusyon, at mga mahihinang punto sa depensa ng kaaway. Sigurado si Isaac na kaya niyang makipaglaban sa sinumang initiador rank na awakener gamit ang kanyang mga stats at manalo. Sa mga kakayahan, maaaring makipaglaban pa siya sa mga adept rank na awakeners. Ang mga awakeners na iyon, kahit na hindi nasa tuktok, ay iginagalang pa rin. Ang akademya ni Isaac ay nasa 3rd sa kanyang sektor, salamat sa punong guro,
na isang level 11 adept rank na Awakener. Isang adept rank na Awakener ay sapat na upang itulak ang kanilang akademya sa top 3. Iyan ang kapangyarihan ng mga adept rank na Awakeners. Ngayon ay maaari na siyang makipaglaban sa kanila. Mabilis na pinigilan ni Isaac ang kanyang kasiyahan at nagtrabaho. Ginamit niya ang life drain skill upang sumipsip ng enerhiya sa buhay ni Emily. Lumawak ang kanyang mga mata, at mabilis siyang umatras. Paano mo iyon nagawa? May nagawa ba akong mali? Tanong niya nang walang malay. Iyon, kinuha mo ang aking enerhiya, at ngayon ay mas nagugutom ako. Tumigil si Emily sa pagsasalita. Iniliko niya ang kanyang ulo at inilagay ang kanyang kamay sa kanyang tiyan. Hindi ako nagugutom. Ang life drain skill ay pinapayagan siyang sumipsip ng enerhiya sa buhay mula sa iba. Dahil ang mga multo ay walang sariling enerhiya sa buhay, kinailangan ni Emily na gamitin ang skill upang manatiling buhay. Karaniwan bang nagugutom ka? Tanong ni Isaac. Oo, tuwing ako ay mababa sa enerhiya sa buhay, nararamdaman kong nagugutom, nalilito ang aking isipan, at nagsisimula akong kumilos sa mga instinct tulad ng ibang mga multo. Naalala ni Isaac kung paano siya nakipag-usap sa mga putol na pangungusap nang siya ay unang lumitaw. Pagkatapos, nagsalita siya ng normal matapos sumipsip ng kanyang enerhiya sa buhay. Kaya may dahilan sa likod nito. Tama. Namula si Emily. Pasensya na. Para sa anong dahilan? Sa paghalik sa iyo ng ganoon. Namula ang kanyang mukha. Hindi ko kailanman balak na patayin ka. Titigil ako sa pagsipsip ng iyong enerhiya kapag umabot ito sa mapanganib na antas at mawawala. Hindi ito dapat maging problema dahil sino man ay makakabawi ng life energy sa paglipas ng panahon. Ngunit nang marinig kong papayagan mo akong kumain ng maraming enerhiya hanggat gusto ko kung papayagan kitang mabuhay, naisip ko, bakit hindi? Lumutang siya sa harap niya at humingi ng tawad. Pasensya na sa panlilinlang sa iyo. Basta, tuwing nagugutom ako, mahirap para sa akin na kontrolin ang aking mga pagnanasa. Ipinaliwanag ni Emily ang kanyang sitwasyon. Ang mga bulong-bulungan tungkol sa apartment na pinagmumultuhan ay pumihil sa sino man na pumunta roon. Wala siyang makain at naging nagugutom. Matapos dumating si Isaac, araw-araw niyang sinisipsip ang kanyang enerhiya sa buhay sa maliliit na dami. Hindi ito sapat, ngunit hindi siya kailanman lumampas sa hangganan. Ngayon, ang kanyang gutom at mga instinct ay sa wakas ay nalampasan ang kanyang katuwiran, at inatake siya. Ayos lang. Hindi mo kailangang humingi ng tawad ng labis. Nagulat ako na isang initiador rank na halimaw tulad mo ay may kamalayan. Sa aking kaalaman, ang mga halimaw ay hindi dapat matalino, sabi ni Isaac. Inisip niya ang pagkawala ng katwiran ni Emily bilang isang resulta ng kanyang pagkakakilanlan bilang isang halimaw. Dapat ay napuno ng aking enerhiya sa buhay ang kanyang tsansa ngayon. Iyon ang dahilan kung bakit hindi siya nagugutom, naisip niya. Halimaw. Iba ba sila sa iyo? Tanong ni Emily na may pagkamausisa. Hindi mo alam ang tungkol sa mga halimaw. Naging turno ni Isaac na magulat. Hindi ko maiiwan ang silid na ito. Ang mga multo ay hindi makakalabas sa kanilang teritoryo. Commandant si Emily. Nagulat. Lumutang siya sa paligid ng silid at bumalik kay Isaac. Ano ang ginawa mo? Pardon. Ang aking koneksyon sa teritoryo ng silid ay naputol at nakakonekta sa iyo. Ginawa ba ng sistema iyon nang nakumpirma nito ang kanilang kasal? Iyon lamang ang naisip ni Isaac bilang dahilan. Naputol ang kanyang mga iniisip nang marinig niya ang isang katok sa pinto. Susuriin ko ito, sabi niya bago nawala si Emily, at lumapit sa pasukan ng apartment. Isang mataas na babae na nakasuot ng sutla na nightgown ang nakatayo sa kabila. Ang kanyang mahabang, madilim na kayumangging buhok ay bahagyang magulo. Ang kanyang mature na hitsura, matutulis na cheekbones, buong labi, at nakabibighaning gintong mga mata ay nagbigay sa kanya ng isang mapang-akit na presensya. Ang nightgown ay dumaikit sa kanyang mga kurba, pinapatingkad ang kanyang magandang katawan at isang baywang na napakapayat na kayang magpabula sa sinumang lalaki. Sa kanyang kamay, hawak niya ang isang sigarilyo, ang dulo ay bahagyang kumikislap habang siya ay humihitit ng dahan-dahan. Ang amoy ng tabako ay nahalo sa bahagyang bulaklak na pabango ng kanyang pabango. Si Catherine Lorraine, ang kanyang guro,
at ang may-ari ng gusali. Ang kanyang silid ay nasa itaas na palapag. Siya ang tumulong sa kanya na makuha ang apartment na ito sa napakababang presyo. Tumingin si Isaac sa sigarilyo, pagkatapos ay bumalik sa kanya. Professor Lorraine, binati niya, pinanatili ang kanyang boses na kalmado. Medyo gabi na. Hindi ka ba dapat natutulog? Ngumiti si Catherine, nagbuga ng manipis na ulap ng usok. Maaari kong itanong sa iyo ang pareho. Pumasok siya nang hindi naghihintay ng pahintulot. Ang paraan ng kanyang pagdala sa sarili ay malinaw na sanay siya dito. Isinara ni Isaac ang pinto sa likod niya, pinapanood habang siya ay tumingin sa paligid ng silid. Kumuha siya ng isa pang hitit mula sa kanyang sigarilyo. Tinatapik ang abo sa isang maliit na metal na kahon na dala niya. Naghahanda ako para bukas, sabi niya nang walang pakialam. Paghahanda, tanong ni Isaac, sinusundan siya ng kanyang mga mata. Para sa awakening ceremony, malaking araw, pagkatapos ng lahat, bahagyang tumigas si Isaac. Tama, bukas ang araw kung kailan siya at ang iba pang mga estudyante ay madyay gising sa kanilang mga talento. Iyon ang buong dahilan kung bakit siya desperadong nagtangkang matulog, upang mapanatili ang kanyang isipan na sariwa at dagdagan ang mga pagkakataon ng awakening. Dahan-daang naglakad si Catherine. Ang kanyang tingin ay naglakbay sa silid na parang naghahanap ng isang bagay. Nanatiling tahimik si Isaac, sinusubukang huwag magmukhang nerbiyoso. Ang kanyang timing ay kakaiba. May problema ba? Tanong niya. Oo, lumiko si Catherine sa kanya. Ang kanyang gintong mga mata ay kumitid. Ang espiritual na ugnayan na nag-uugnay sa multo sa silid na ito. Nasira ito. Nagulat si Isaac. Pinilit niyang kalmeyan ang bagyo ng mga kaisipan na malapit ng sumabog at kumilos ng natural. Wala akong ideya kung ano ang sinasabi mo, Isaac, sabi niya, lumapit sa kanya. Nakalimutan mo na ang aking kakayahan. Pagtukoy ng kasinungalingan. Sinasabi ng kakayahang iyon na nagsinungaling ka. Sige, sige. Pasensya na sa pagsisinungaling. Mabilis na nagpasya si Isaac na baguhin ang kanyang diskarte. Alam ko tungkol sa multo. Nalaman ko ito ngayon. Pero hindi ko alam kung paano nasira ang ugnayan. Hindi ko nga alam kung ano ang ugnayan, sabi niya. Wala kang ideya kung paano nasira ang ugnayan. May ideya ako. Pero sa totoo lang, mataas ang posibilidad na mali ako. Naiintindihan ko. Hindi ka tinuruan tungkol sa mga ugnayan ng halimaw, kaya hindi mo alam kung paano ito gumagana. Tumango si Catherine. Tumingin siya muli sa silid bago lumingon upang umalis. Pumunta ako dito upang tingnan kung nakatakas ang multo. Magandang gabi, sabi niya, nagtataka kung may depekto ang ugnayan. Profesor, paano mo nalaman ang tungkol sa multo? At bakit mo ibinigay sa akin ang silid na ito? Tanong niya nang mabilis bago siya makaalis. Humiling ka ng murang silid, pero dapat mong bigyan siya ng ligtas. Nakakuha ka ng silid, at siya ay nakakuha ng pagkain. Ito ay panalo para sa magkabilang panig. Hindi naman siya pumatay ng sinuman. Kaya ibigay mo ang sarili mong enerhiya sa kanya. Ikaw mabahong fox, bulong niya sa isip. Huminto si Catherine sa pinto at humarap sa kanya. Huwag kang gumawa ng kahit anong kakaiba sa kanya. Gagawin ko siyang aking tamed beast. Biglang nagkaroon si Isaac ng masamang premonition. Maaari ko bang tanungin kung paano mo balak gawin iyon? Ililipat ko ang kanyang bond sa akin. Iyon lang, iyon lang. Nagsimula ng magpawis si Isaac. Papatayin siya ni Catherine kung alam niyang natanggap niya ang bond ni Emily. Bakit bigla kang mukhang kinakabahan? Sagutin mo ako, brat. Sumpa, hindi ang tanong na iyon. Paano ako dapat magsinungaling sa isang direktang tanong na ganyan? Kinagat ni Isaac ang kanyang mga ngipin. Hinalikan ko siya. Ano? Hinalikan ko si Emily. Ang kanyang mga salita ay nag-redirect ng atensyon ni Catherine mula sa bond patungo sa halik. Hinalikan mo ang isang multo. Ikaw ba ay sexually frustrated? Komandat ang kilay ni Isaac. Ano man, sabi niya, na nagbuga ng manipis na usok. Maaari mong gawin ang gusto mo sa kanya basta't siya ay pumapayag. Basta huwag mo siyang tulungan na makatakas. Makatakas. Kung makatakas siya, hindi ko siya maaring gawing bond. Siguraduhin mong hindi iyon mangyari. Inilaglag niya ang huling piraso ng abo mula sa kanyang sigarilyo sa kanyang case at humarap sa pinto. Babalik ako bukas na may gagawin tungkol sa bond. Magandang gabi. Isinara niya ang pinto sa likod niya,
at umalis. Huminga si Isaac ng dahan-dahan. Ang kanyang katawan ay humupa nang siya ay nawala. Bahagya akong nakaiwas sa isang sakuna. Muling nagpakita si Emily, at lumutang sa harap niya. Ang kanyang translucent na anyo ay kumikislap ng bahagya sa dim na ilaw, at ang kanyang pilak na buhok ay dumadaloy na parang ulap. Mayroon siyang mapanlikhang anyo sa kanyang mukha. Ang mga mata ni Isaac ay hindi sinasadyang nahatak sa kanyang mga daliri na nakapatong sa kanyang mga pink na labi. Nagsalubong siya habang naaalala ang halik na kanilang pinagsaluhan. Isaac, nag-atubili siya, naglalaro sa kanyang mga daliri. Ang halik na iyon. Gusto ko ito. Oh, okay. Ang mga mata ni Emily ay naging seryoso, na parang siya ay nakagawa ng desisyon. Tumingin siya sa kanya ng tuwid sa mata. Mag-asawa na tayo ngayon, di ba? Sa teknikal na aspeto. Oo. Kaya, dapat ba tayong gumawa ng mga bagay na ginagawa ng mga mag-asawa? Halos nabulunan si Isaac sa kanyang sariling hininga. Ano? Ibig kong sabihin. Gusto ko ang paghalik sa iyo, at gusto kong gawin ito muli. Higit pa sa halik, sinabi mo rin na mahal mo ako. Ang dulo ng mga tainga ni Emily ay naging pula na parang kamatis. Siya ay nahihiya, pero marahil dahil hindi siya nakatira sa lipunang tao at hindi siya sanay dito, nakapag-usap siya tungkol sa kanyang mga pangangailangan ng walang pag-iisip na itinatago ito dahil sa hiya. Tumingin si Isaac kay Emily. Siya ay may malaking dibdib na humahampas sa manipis, translucent na tela ng kanyang damit. Ang kanyang baywang ay payat, perpektong binibigyang diin ang kurba ng kanyang mga balakang. Ang damit na suot niya ay dumidikit sa kanya ng sapat upang ipakita ang kanyang hugis na mga hita. Ang tanawin ay sapat na upang gawing wala sa kontrol ang sinumang lalaki. Isaac, lumapit siya sa kanya. Iyon ba ay hindi? Nag-iisip si Isaac ang paggawa ng gawaing iyon kasama ang isang multo, kahit na kasing ganda at kaakit-akit ni Emily, ay magpapatibay sa kanyang pagkakakilanlan bilang isang sexual deviant. Pero, wala bang gantimpala para dito? Ang kanyang isip ay bumalik sa kung paano siya nakatanggap ng gantimpala para sa kanilang unang halik. Marahil ang intimacy ay may epekto. Kung gayon, hindi ba magiging bobo na tumanggi? Oo, ginagawa ko ito para sa mga gantimpala, para maging mas malakas. Hindi ito dahil gusto kong gawin ito. Nanginginig si Isaac habang ang malamig na katawan ni Emily ay humahampas sa kanya. Ang kanilang mga galaw ay mabagal sa simula, nag-aalangan, ngunit habang ang gabi ay umabot, ang instinct ay nagtagumpay. Kumapit si Emily sa kanya, at humiling ng higit pang mga halik na may mapangarapin na ekspresyon. Ang kanyang matamis na boses, malambot na haplos, at ang purong inosenteng pangangailangan sa kanyang boses ay tumagos sa lahat ng pag-aalinlangan na mayroon si Isaac. Ang silid ay napuno ng tahimik na mga hininga at mga hawak hanggang, sa wakas, ang pagkapagod ay nag-claim sa kanilang dalawa. Nakatanggap ang host ng Soulbond Pendant X1, Random Gift Box X1. Ang liwanag ng umaga ay pumasok sa bintana, nagbigay ng malambot na gintong kulay sa silid. Si Isaac ay nagmulat ng mata. Ang espasyo sa tabi niya ay walang laman. Isa bang panaginip iyon? Pinagsampal niya ang kanyang mukha. Siya ba ay sobrang desperado na nag-iisip ng pagtulog kasama ang isang multo? Isang bigla ang ingay mula sa kusina ang nagputol sa kanyang mga iniisip. Mabilis na lumingon si Isaac, tanging makita ang mga kagamitan na lumulutang sa hangin. Ang mga plato at tasa ay gumagalaw ng mag-isa. Isang kawali ang sumisitsit sa kalan. Habang sinubukan niyang tingnan kung ano ang nangyayari, naramdaman niya ang isang hindi pamilyar na enerhiya na gumagalaw sa kanyang mga mata. Demonic eyes ay na-activate. Narinig niya ang isang boses sa kanyang isipan, at muling tumingin sa kusina. Nandoon si Emily. Siya ay lumulutang sa paligid na may determinadong ekspresyon, at naghahanda ng pagkain sa isang apron. Ginawa siyang kakaibang cue. Humarap siya sa kanya at ngumiti. Magandang umaga. Salungguhit. Umaga. Tara. Mag-almusal tayo. Umupo si Isaac sa maliit na mesa. Siya ay patuloy na nag-aangkop sa realidad habang tinitingnan ang steaming plate ng pagkain na inilagay ni Emily sa kanyang harapan. Umupo siya sa tabi niya, at pinanood siya na may sabik na ekspresyon. Subukan mo ito. Ano ang tungkol sa iyong bahagi? Isang plato lamang ang nandito. Hindi ko kailangan kumain. Ang pagkain ay hindi nagbibigay sa akin ng enerhiya. Ngumiti siya ng bahagya.
Mas gusto kong kumain ka. Maaari kong kunin ang enerhiya mula sa iyo mamaya. Dapat ka pa rin kumain. Maraming tao ang kumakain para sa lasa. Mas masarap ang lasa ng iyong mga labi, bulong niya. Ngumiti si Isaac habang kumagit sa pagkain. Masarap, salamat. Nahihiyang ngumiti si Emily. Tinawag niya ang kanyang sistema habang kumakain. Ang kanyang konstitusyon ay tumaas ng 1 pagkatapos ng ehersisyo noong nakaraang gabi. Ganon din si Emily, ibinahagi niya ang kanyang stats sa sarili, at ang kanyang konstitusyon ay tumaas ng kabuoang 2 pagkatapos ng gabi. Sinuri niya ang notification history. Nakatanggap ang host ng Soulbond Pendant X1, Random Gift X1 para sa kanyang unang marital night kasama ang kanyang asawa, si Emily Warren. Isang pendant ang lumitaw sa ilalim ng kanyang shirt. Inilabas niya ito at sinuri. Ang pendant ay isang maliit na slab ng itim na bato. Ang ibabaw nito ay pinakintab ngunit may mga mahihinang, ancient looking cracks na dumadaan dito. Nararamdaman niyang may malaking walang laman na bahay sa loob nito. Ang gusali ay ganap na naka-furnish na may maraming silid tulugan, kusina sa parehong palapag, at isang maliit na hardin sa labas. Isaac, ano iyon? May mali ba? Napansin niya ang kakaibang paraan ng pagtingin ni Emily sa pendant. Wala, parang nararamdaman kong makapasok dito. Itinaas ni Isaac ang kanyang kilay. Ang pendant ay kasing laki ng kanyang hinlalaki, at si Emily ay hindi bababa sa 168 centimeters, 5'4". Makakapasok ba siya sa pendant sa kanyang laki? Ang mga ganitong insidente ay nagpapaalala sa kanya na siya ay nasa ibang mundo. Ang kanyang tren ng pag-iisip ay biglang huminto nang marinig niya ang doorbell. Agad niyang naisip kung sino ang nasa pinto. Professor Lorraine, pumasok ka sa pendant, sinabi niya kay Emily, at mabilis na kumilos. Tumango siya bago naging sinag ng liwanag at pumasok sa pendant. Nararamdaman niyang nagpakita siya sa loob ng bahay na iyon. Pagkatapos, binuksan ni Isaac ang pinto, tinanggap si Professor Lorraine. Hindi tulad ng nakaraang gabi, siya ay nakadamit ng maayos sa isang button-up shirt at maayos na pantalon, ngunit hindi iyon nakatago ng kanyang figura. Ang shirt ay mahigpit na nakadikit sa kanyang dibdib. Ang tela ay tila isang maling galaw mula sa pagsuko, at ang paraan ng pagdikit ng kanyang pantalon sa kanyang baywang at balakang ay nagbigay diin lamang sa kanyang mga kurba. Umaga, Profesor. Umaga. Pumasok siya nang hindi naghihintay ng imbitasyon. Bahagyang kumunat ang kanyang ilong, habang siya ay humihinga sa hangin. Napansin ko ang isang board sa labas ng Black Mirror Pond ilang linggo na ang nakalipas, sabi niya, na tumutukoy sa isang maliit, madilim na katawan ng tubig malapit sa mga pader ng lungsod. Mayroon itong anunsyo na nagsasabing, mangyaring huwag galawin ang mga buwaya, sila ay natatakot. Komandat si Isaac, nalilito. Nagtataka ako kung anong uri ng tao ang susubok na humawak sa isang buwaya. Sila ay mga agresibong halimaw. Pagkatapos ng lahat, nakatuon ang kanyang mga mata sa kanya. Ngayon alam ko na, komandat ang kanyang noo. Hindi niya pinansin ang kanyang reaksyon at patuloy na tiningnan ang paligid ng silid. Nasaan si Emily? Wala siya sa tabi ko nang magising ako, sagot niya. Pagkatapos ay sinadyang nagsalita sa isang mabagal, kinakabahang tono. Marahil siya ay nakatakas. Hindi siya makakatakas. May barrier sa paligid ng silid na pumipigil sa lahat ng mga spectral entities na makagalaw dito. Kumapit ang tiyan ni Isaac. Napagtanto niyang seryoso si Professor Lorraine sa paggawa kay Emily bilang kanyang beast pet. Tumingin siya tungkol sa bonded beasts habang nag-aalmusal. Sila ay mga alipin. Ang kanilang tinatawag na mga amo ay pinalamig sila at pinilit silang sumunod. May ilang chismis na sinasabing kayang manipulahin ng mga amo ang isip at damdamin ng bonded beast. Kaya nilang pilitin ang hayop na magustuhan sila. Kaya, nasaan siya? Manatiling tahimik si Isaac, ngunit labis siyang kinakabahan. Dumating si Professor Lorraine upang talunin ang isang multo, na kasing lakas ng Adept Frank Awakener, sa kanyang karaniwang kasuutan sa pagtuturo, na parang isa na namang martes para sa kanya. Kung susubukan niyang agawin si Emily mula sa akin ng puwersa, wala akong ibang pagpipilian kundi makipaglaban. Hindi ko ibibigay si Emily sa sino mang kayang manipulahin ang kanyang isip. Makakatakas siya kahit hindi siya manalo. Mayroon siyang phantom step,
SSS rank. Ang isang SSS rank na kasanayan sa paggalaw ay hindi dapat maliitin. Ngumiti si Lorraine na parang nakikita niya ang mga kaisipang tumatakbo sa kanyang isipan. Okay lang kung hindi mo alam kung saan siya pumunta, sabi niya nang walang pakialam. Dapat kang mag-focus sa talent awakening. Isa itong mahalagang kaganapan sa iyong buhay. Nagtaka si Isaac. Alam mo ba, nagpatuloy siya. Maghanda ka. I-drive kita papunta sa akademya. Isipin mo ito bilang isang espesyal na serbisyo mula sa akin. Ano ang isang malamig na pawis ang tumakbo sa kanyang likod nang makita ang kanyang bahagyang ngiti. Walang paraan na pinlano niya iyon ng maaga. Sobrang iniisip ko ito. Kahit gaano man niya ito nais na hindi isipin, naintindihan niyang tama siya. Ang talent awakening ay maaaring magbago ng kapalaran ng isang tao. Ang isang hanggal ay maaaring maging henyo. Ang isang pulubi ay maaaring maging hari. Ang talent ang nagtatakda ng lahat, katayuan, kapangyarihan, hinaharap. Gusto niyang makita kung anong talent ang Magi gising ko. Kung ito ay mataas na ranggo, susubukan niyang gamitin si Emily bilang bargain chip. Pagkatapos ng lahat, hindi niya nakikita ang mga stats ni Emily. Para sa kanya, ang pagkakaroon ng isang tao na may S-rank talent o mas mataas na may utang sa kanya ay malamang na mas mahalaga kaysa sa isang solong multo. At kung magising ko ang mahina na talent, isang panginginig ang umakyat sa kanyang gulugod. Maaari niyang ikulong si Emily, ang kanyang magiging beast bond, sa isang silid na parang ito ang pinaka-natural na bagay sa mundo. Walang dahilan upang magtaka kung ano ang gagawin niya sa kanya. Magsasaya na lang siya kung hindi siya torture-in. Pumasok si Isaac sa shower habang si Lorraine ay nanatili sa hall. Ang mainit na tubig ay bumuhos sa kanyang balat. Isaac, ano ang nangyayari? Ang boses ni Emily ay umuulit sa kanyang isipan. Walang seryoso, sabi ni Isaac habang hawak ang pendant. Nagpapasalamat siya sa built-in na function ng pendant. Nakakatulong ito sa kanya na makipag-communicate ng madali. Magpahinga ka muna. Tatawagin kita kapag may oras, sinabi niya sa kanya. Okay, sagot niya ng masigla. Matapos magbihis, sumunod siya kay Lorraine patungo sa kanyang sasakyan. Ang biyahe papunta sa akademya ay tahimik. Ang Radiant Crest Academy ay isa sa mga pinakamatandang akademya sa lungsod. Dati itong nasa top 10 sa loob ng lungsod, ngunit sa paglipas ng panahon, bumaba ang kanyang pagganap. Ngayon, halos wala na itong pwesto sa top 3 ng Sector 14, na halos average lamang, isinasaalang-alang na mayroong 40 sektor sa lungsod. Huminto ang sasakyan sa harap ng mga gate ng akademya. Malalaki ang mga ito. Ang kanilang edad ay halata sa mga weathered stone walls at matataas na gate. Libu-libong estudyante ang dumagsa sa pasukan. Ang masiglang usapan ay pumuno sa hangin. Ang ilan ay mukhang sabik, ang iba naman ay kinakabahan. Good luck. Sana makuha mo ang mataas na ranggo na talent. Salamat. Ipinagpatuloy ni Professor Lorraine ang biyahe patungo sa staff gate matapos siyang ibaba. Huminga ng malalim si Isaac at sumunod sa masa patungo sa lupa kung saan magaganap ang awakening. Ang daan ay humantong sa isang malaking bukas na larangan kung saan nagtipon ang libo-libang estudyante. Isang napakalaking test tube-like structure ang nakalagay sa pinakaharap. May isang bahagyang nagniningning na puting kristal na lumulutang sa itaas nito. Narinig ni Isaac ang mga bulungan ng mga estudyante. Sana magising ko ang D-rank talent. Masaya na ako sa anumang talent, basta't gawin itong combat type please. Hahaha, ngayon, Magi gising ako ng S-rank talent. Isaac, lumiko siya nang marinig ang pamilyar na boses. Papalapit sa kanya sina Peter at Alice. Si Peter ay isang lalaki na may bilog na tiyan at may outgoing na ngiti. Ang kanyang mga mata ay puno ng kalokohan tulad ng dati. Si Alice, sa kabilang banda, ay may malamig at walang pakialam na ekspresyon. Siya ang campus belle ng Radiant Crest Academy, kilala sa pagwasak ng maraming puso. Ngumiti si Peter habang lumalapit. Kinakabahan ka ba? Oo, hahaha. Huwag magbiro. Kung kinakabahan ka, ano ang mangyayari sa iba sa atin? Ikaw ang aming role model, tao. Ipinagpag ni Isaac ang kanyang mga mata sa mga salita ni Peter. Bilang isang reincarnator, palagi siyang nagsikap upang makamit ang pinakamahusay na resulta. Ngunit kahit gaano siya kalakas sa pisikal o gaano katalas ang kanyang isip,
hindi ito magkakaroon ng kahulugan kung siya ay madyay gising ng mahina na talent. Siyempre, hindi niya kailanman pinlano na sisihin ang kanyang pagkabigo sa swerte. Iyon ang dahilan kung bakit palagi siyang nagtulak sa kanyang sarili ng mas mahirap kaysa sa sinuman. Ngunit ngayon mayroon akong system. Piniga niya ang kanyang kamao. Ang determinasyon ay nagliyab sa kanyang mga mata. Sa sandaling iyon, humina ang masa nang lumitaw ang punong guro sa entablado. Ang matandang lalaki na may kulay abong buhok at matalas na mga mata ay tiningnan ang mga estudyante bago nagsalita sa isang matatag na boses. Ngayon ay nagsisimula ang iyong hinaharap. Ang talent awakening ang magtatakda ng iyong landas, ngunit ito ay unang hakbang lamang. Kung ikaw ay tumaas o bumagsak ay nakasalalay sa iyong determinasyon at pagsisikap. Ngayon, simulan na ang awakening. Umabot ang mga estudyante sa mga sigaw. Ang unang estudyante ay humakbang pasulong at pumasok sa napakalaking test tube-like chamber. Ilang segundo ang lumipas, at ang awakening crystal na lumulutang sa itaas ay kumikislap ng bahagyang liwanag. She Elder, Combat Talent, F-Rank, inihayag ng punong guro. Lumabas ang estudyante. Siya ay umiiyak ng mga luha ng kaligayahan, relieved na nagkaroon ng combat talent. Ang punong guro ay may disappointed na hitsura sa kanyang mga mata. Ang isang F-rank talent ay hindi siya dadalhin sa malayo. Kung siya ay may life talent, maaaring iba ang kwento. Ang mga life talents, kahit na F-rank, ay mataas ang demand. Combat talent, sana makakuha rin ako. Diyos ko, hindi ko kailangan ng life talent, basta huwag lang akong bigyan ng support talent. Combat talent, sana makakuha rin ako. 1% lamang ng mga awakener ang nakakakuha nito, duda ako kung may sino man sa atin ang makakakuha niyan. Huwag mag-jinx, o ikay kakagatin ko. Ngayon ang aming paaralan ay may 2 henyo. Si Alice at Isaac, siguradong makakakuha kami ng life talent. Ang mga estudyante ay sumisigaw sa kanilang sarili. Ipinagpag ni Isaac ang kanyang ulo. Ipinaliwanag niya ang lahat kay Emily habang nagpapatuloy ang seremonya. Ang pagdinig tungkol sa mga bagong bagay ay nagpasigla sa kanya. Maganda ba ang mga life talents, Isaac? Maaaring hindi sila malakas sa direktang labanan, ngunit sila ang pinaka-demand, at walang lungsod ang mapapanatili ng walang mga awakener na may life talent, sabi niya. Ang tanging dahilan kung bakit ang sangkatauhan ay patuloy na nabubuhay ay dahil sa kanila. Madyay gising si Isaac ng pinakamalakas na SSS rank life talent, pinasigla siya ni Emily. Salamat, umaasa ako ng pareho, tumawa si Isaac. Alam na ang mga pagkakataon ng paggising ng SSS rank life talent ay mas mababa kaysa sa panalo sa lottery. Ibinalik niya ang kanyang atensyon sa seremonya. Walang talent, super tongue, combat talent, F-rank, walang talent, Wind Ranger, B-rank talent. Gasps echoed through the crowd. Ang batang babae na may twin ponytails ay nanatiling frozen sa entablado sa loob ng isang sandali. Naglabas siya ng matalim na hininga bago ngumiti. Isang B-rank talent, halos garantisado na ang kanyang pwesto sa top 10 universities sa kanyang B-rank talent. Ang kanyang hinaharap ay naging maliwanag sa loob lamang ng isang hapon. Mga guys, ako na ang susunod. Babalik ako agad, wink ni Peter at nag-jog patungo sa entablado. Siya ay bahagyang hingal habang humarap sa awakening device. Ang awakening crystal ay nagniningning ng maliwanag. Ang liwanag ay pinilit ang mga estudyanteng nakatayo malapit sa entablado na ipikit ang kanilang mga mata. Golem Master, Life Talent, S-Rank. Isang sigaw ng mga hiyaw ang umabot, mas malakas kaysa sa nauna. Isang S-Rank Talent, isang Life Talent pa. Si Peter ay tiyak na magiging isa sa mga pinaka-maimpluwensyang tao sa lungsod. May pagkakataon pa siyang maging explorer, isang elite na naglalakbay sa labas ng lungsod upang manghuli ng mga halimaw. Tanging ang pinakamalakas lamang ang makakagawa niyan. Ito ang pinakamataas na katayuan na maaaring makamit. Congratulations, Peter Parkinson. Tinapak siya ng punong guro sa balikat na may malawak na ngiti. Ilang dekada na ang nakalipas mula nang makagawa ang kanilang akademya ng isang S-rank awakener. Hanggang si Peter ay makakuha ng magandang ranggo sa Unified University exam, ang Radiant Crest Academy ay maaaring bumalik sa kanilang mga dating araw ng kaluwalhatian.
Hindi na sila tatawaging isang washed-up academy. Lumakad si Peter pababa, nakangiti mula tenga hanggang tenga, habang tinawag ang higit pang mga estudyante. Walang sino man ang nagising ng A-rank talent, lalo na't malapit kay Peter. Papasok na. Mag-ingat. Pakiusap. Ginawa ni Peter ang kanyang daan pabalik kay Isaac at Alice. Nakipagkamay siya at nagpasalamat sa mga bumati sa kanya. Tumigil siya sa harap ng kanyang mga kaibigan, patuloy na nakangiti. Nakakuha ako ng S-rank talent, baby. Congrats. Sabi ni Isaac, mabuti para sa iyo. Ngayon hindi mo na kailangang mag-alala tungkol sa pagkawala ng sanggol sa iyong tiyan, dagdag ni Alice. Tinapak ni Peter ang kanyang tiyan at tumawa. Sa tingin ko ay kaya ko nang makakuha ng isa pa dito ngayon. Komandat ang kilay ni Alice sa kanyang walang hiya. Dumating ang kanyang turno bago siya makapagsalita. Sana ay magtagumpay ka, sumigaw si Peter. Lumakad si Alice pasulong, ang kanyang mapanlikhang pulang mga mata ay nakatuon sa awaken ng machine. Ang karamihan ay natural na humiwalay para sa kanya, na nahihirapan sa kanyang karisma. Siya ay may mahahabang binti, payat na baywang, at tamang dami ng kalamnan. Ang kanyang mga braso at binti, kahit na payat, ay toned mula sa mga taon ng pagsasanay. Ang kanyang balat ay gatas na puti, makinis, at walang kapintasan, sapat upang magalit ang mga modelo. Pumasok siya sa awakening machine at naghintay na may hinihingal na paghinga. Walang talent, sumigaw ang boses ng punong guro. Agad na kumalat ang mga bulong-bulungan. Agad na kumalat ang mga bulong-bulungan. Si Alice ay nagmula sa mayamang pamilya, may matalas na isipan, at isang kamanghamanghang kagandahan. Inaasahan ng lahat na siya ay madyay gising ng isang makapangyarihang talent. Mga bulong-bulungan, mga tawa, mga nakakaawa na sulya. Pinabayaan niya ang lahat ng iyon at naglakad pabalik kay Isaac at Peter. Ayos ka lang ba? Tanong ni Peter nang may pag-aalinlangan. Ayos lang ako, sagot niya nang walang pagbabago sa kanyang ekspresyon. Kalahating 20% ng mga tao ang nagigising ng talent. Nakasalalay ito sa swerte. Normal lang na maging bahagi ng nakararami. Ang kanyang boses ay matatag, ngunit napansin ni Isaac ang bahagyang panginginig sa kanyang mga kamay. Isaac, ikaw na. Tinawag siya ng punong guro bago pa siya makapagbigay ng ginhawa kay Alice. Huminga siya ng malalim at naglakad patungo sa entablado. Isaac, good luck, sabi ng punong guro, ang boses niya ay puno ng inaasahan. Tumango si Isaac at pumasok sa awaken ng machine. Isang makapangyarihang puwersa ang pumasok sa kanyang isipan. Pinipilit nitong gisingin ang kanyang kaluluwa. Umungol si Isaac, ang kapangyarihan mula sa awaken ng crystal ay pinipilit na gisingin ang kanyang potensyal. Nagsimula itong sumaki. Hindi ko akalaing dapat mangyari ito. Narinig niya ang mga bulong-bulungan na ang mga awaken ng crystal ay gawa mula sa mga puso ng mga halimaw sa Overland Rank. Kaya't may mga tao na tumatangging gumamit nito, natatakot na baka maging bahagi ng halimaw sila sa paggamit ng kapangyarihan nito. Madalas nilang sinasabi na delikado ang mga awaken ng crystal. Hindi kailanman naniwala si Isaac sa mga kulto. Ngayon, bagaman, hindi na siya sigurado. Ang sakit ay isang mahusay na panggising. Kahit na ang mga awaken ng crystal ay hindi gawa mula sa puso ng mga halimaw, delikado pa rin ang mga ito. Isang screen ang kumislap sa kanyang harapan nang maramdaman niyang umusbong ang kapangyarihan sa loob niya mula sa kailaliman ng kanyang kaluluwa. Talent, unawakened gitling mas mahigit Genesis Farmer. Talent, unawakened gitling mas mahigit Genesis Farmer rank, SSS. Nawala ang sakit na nag-iwan ng nakakapagpaginhawang pakiramdam. Nagulat si Isaac nang mapansin ang pangalan ng kanyang talent, Genesis Farmer. Sa Apocalypse, ang pagkain ang pinakamahalagang yaman. Ginawa nitong isa sa pinaka-coveted na talents ang farmer. Ang kanilang lungsod ay kasalukuyang sinusuportahan ng isang B-rank farmer. Narinig ni Isaac na ang B-rank farmer ay tumatanggap ng mas magandang benepisyo kaysa sa S-rank talent explorers. Ganito kahalaga ang isang farming talent. Unang talent skill, Seed of Providence, na-unlock kapag umabot ang user sa LV. 5 initiate rank, share, skill level, 1, epekto, maaaring agad na mag-germinate ng buto, at gawing tumubo ito.
24 na hour cooldown. Gastos, 5 mana. Nagbabago ayon sa bihira ng buto. Ang skill ay labis na nagulat kay Isaac. Ang agad na pagtubo ng buto ay sobrang makapangyarihan. Bukod dito, lalakas pa ang skill habang ito'y umuusad sa antas. Nawala ang kanyang train of thought nang marinig ang boses ni Emily. Isaac, masaki. Kinuha ni Isaac ang pendant at tumingin dito. Napagtanto niyang ang talent awakening machine ay nakakaapekto kay Emily. Mukhang eksaktong katulad ng hitsura ng aking talent awakening. Paano kayang magising ng mga multo ang mga talent? Hindi ba sila mga halimaw? Hindi niya maiwasang magtaka. Ang status screen ni Emily ay nagsabing namatay siya sa edad na 19, kaya marahil siya ay tao at makakagising ng talent dahil dito. Iniisip niya sa sarili dahil kaya niyang kontrolin kung aling mga kaisipan ang ililipat kay Emily, sinabi niya ang kanyang susunod na mga kaisipan sa kanya. Emily, maghintay ka lang ng kaunti, mukhang nagigising ka ng talent. Okay. Ang enerhiya ng awakened crystal ay dumaloy kay Emily na parang avalanche. Pinukaw nito ang kanyang potensyal at pinilit na gisingin ito. Naiwan si Emily na basang-basa sa pawis, at siya ay humihingal ng mabigat. Sinuri ni Isaac ang kanyang status. Nakatuon lamang siya sa mga bahagi na nagbago. Pangalan, Emily Warren. Pamagat, wala. Espesye, Net Herborn Phantom Empress. Talent, Unawakened Gitling mas mahigit Spirit Conductor, Share. Rank, Initiate, LV. Share. Nakatuon siya sa kanyang talent, at isang screen ang lumabas. Talent, Spirit Conductor. Rank, SSS, Share. Unang talent skill, Phantom Parade, na-unlock sa user LV. 5 initiate rank, Share. Skill level, 1. Epekto, pinapayagan ang user na mag-summon ng hanggang 3 uri ng multo na maaaring sumunod sa simpleng mga utos. Bawat multo ay may natatanging katangian. Wisp naglalabas ng malambot na liwanag, nag-iilaw sa madidilim na lugar. Maaaring walang pinsala na dumaan sa mga pader. Ember maaaring maglabas ng maliliit na apoy ng multo, na nagdudulot ng kaunting pinsala sa espiritu. Zephyr mabilis na kumikilos at maaaring lumikha ng maliliit na hangin upang itulak ang mga bagay o guluhin ang mga kaaway. Ang mga summon ay tumatagal ng 5 minuto. Cooldown, 6 na oras. Gastos ng mana, 5 bawat multo, nagbabago ayon sa bilang at lakas ng nasummon. Nakita ni Isaac na maaari niyang ibahagi ang ranggo ng SSS rank talent ni Emily. Nagtataka siya kung ano ang mangyayari. Hindi siya masyadong nalungkot dahil hindi niya maibahagi ang kanyang talent, dahil maaari niyang ibahagi ang mga skill na nakuha niya mula sa talent. Magdadala ito ng parehong resulta. Ngumiti si Isaac. Emily, congrats! Nakakuha ka ng SSS rank talent. Thank you, sagot niya, na tila nalilito pa sa mga pangyayari. Ano naman si Isaac? May nakuha rin akong maganda. Gusto sanang makipag-usap ni Isaac, ngunit nagbubukas na ang pinto ng makina. Agad niyang ginamit ang kanyang SSS rank appearance upgrade card. Kakagising lang niya ng kanyang talent at maaari niyang ipaliwanag ang kanyang pinabuting hitsura dito. O sana ay umaasa siya. Pagkatapos ng lahat, magiging kakaiba kung bigla siyang naging gwapo ng walang dahilan. Lumabas siya mula sa awakening machine at napansin ang lahat na nakatingin sa kanya ng tahimik. Gulat, inggit, paghanga. Ang mga estudyante ay may iba't ibang ekspresyon sa kanilang mga mukha. Hindi pa naihahayag ang kanyang mga resulta, ngunit ang liwanag ng awakening crystal ay mas mataas kaysa kay Peter, na nagising ng S-rank talent. Maliwanag, si Isaac ay nagising ng isang bagay na walang hanggan na mas makapangyarihan. Lumapit ang punong guro kay Isaac na may masiglang tawanan. Maganda, maganda, gaya ng inaasahan mula sa isang honor student tulad mo, Isaac. Inilagay niya ang kanyang kamay sa balikat ni Isaac at humarap sa madla na may ngiti sa kanyang mukha. Genesis Farmer, Life Talent, SSS rank. Ang mga estudyante ay sumabog sa mga sigaw at kaguluhan. SSS rank Farmer Talent. Hindi ba ang A-rank ang pinakamataas na naitalang ranggo para sa farmer talent sa kasaysayan? Shit, bakit siya lang ang nagising ng SSS rank talent? Gusto ko rin ito. Isaac, pakiusap, hayaan mo akong magdala ng iyong mga anak. Ako ba?
O bigla siyang naging mas gwapo? Tama ang nanay ko. Ang mga matagumpay na tao ay palaging mukhang mas gwapo. Ito ay malaking balita. Sigurado akong si Isaac at ang aming universidad ay magiging balita bukas. Ang paglitaw ng isang mataas na ranggo ng farmer talent ay nagdala ng napakalaking kaligayahan sa karamihan. Sa isang SSS rank talent, ang kalidad ng pagkain sa kanilang lungsod ay makakaranas ng napakalaking pagtaas. Papayagan silang makipagpalitan ng mas magagandang kalakal mula sa ibang mga lungsod na magdudulot ng pangkalahatang pag-unlad. Ngayon, kalma lang. Hindi pa natatapos ang awaken ng ceremony, sabi ng punong guro, na muling nakabawi ng kanyang composure. Isaac, maaari kang bumalik sa iyong upuan, ngunit tandaan na manatili pagkatapos ng ceremony. May alok ang aming akademya para sa mga estudyanteng katulad mo. Makakatulong ito sa iyong mabilis na umangat para sa United University exam. Tumango si Isa, umalis siya sa entablado at naglakad patungo sa kanyang mga kaibigan. Sa daan, pinasalamatan niya ang mga estudyanteng bumabati sa kanya. Gayunpaman, ang kanyang isipan ay nasa ibang bagay. Gusto niyang malaman kung ano ang mangyayari kung ibabahagi niya ang ranggo ng talent ni Emily. Tumingin siya sa paligid. Sa kanyang kaalaman, ang paggising ng talent ay hindi nagdudulot ng mga shockwave o anumang katulad nito. Dapat itong ligtas na ibahagi ang ranggo ng talent dito. Binuksan niya ang status ni Emily at nag-click sa option. Ibahagi. Nararamdaman ni Isaac ang biglang pagsabog ng kapangyarihan na dumaloy sa kanyang katawan, mas malakas kaysa sa anumang naramdaman niya sa kanyang paggising. Nawala ito ng kasing bilis ng pagdating nito. Isang notification ang lumitaw sa kanyang mga mata. Talent, Genesis Farmer. Rank, SSS Gitling mas mahigit SSS dagdag. Napakabigla niya na nakalimutan niya ang mga estudyanteng nakapaligid sa kanya. Dahil walang shockwave o anumang katulad na nangyari, walang nakapansin ng malalaking pagbabago na naganap kay Isaac. Dagdag rank. May ranggo bang ganoon? Nagtataka siya kung ano ang nagbago kasabay ng ranggo. Nang makita niya kung ano ito, napanganga siya. Unang talent skill, Seed of Providence, na-unlock kapag umabot ang user sa LV. 5 initiate rank Gitling mas mahigit LV. Isang initiate rank, skill level, 1, aktibong epekto, maaaring agad na mag-germinate ng buto at gawing tumubo ito. 24 na hour cooldown Gitling mas mahigit 12 hour cooldown. Passive effect, ang mga butong itinanim ng user ay tumutubo ng 2 beses na mas mabilis at nagbubunga ng mas mataas na kalidad ng mga ani. Ang user ay likas na nakakaramdam ng matabang lupa, mga nakatagong pinagkukunan ng tubig, at lupa na mayaman sa nutrisyon. Gastos, 5 mana. Nagbabago ayon sa bihira ng buto. Nanatiling nakatayo si Isaac mula sa gulat. Ang cooldown para sa aktibong epekto ay nabawasan ng kalahati, ngunit hindi lang iyon. Ang skill ngayon ay may mga passive abilities, mga makapangyarihang isa. Ang pinakamalaking pagbabago ay hindi lamang ang mga upgrade. Ang kinakailangan para sa pag-unlock ng skill ay bumaba mula sa LV. 5 initiate rank patungong LV. Isang initiate rank. Ang lahat ng iba pa ay nagising ng kanilang unang talent skill sa LV. 5 initiate rank, ang kanilang pangalawa sa LV. 10 initiate rank, at iba pa. Ngunit si Isaac, nagising siya ng kanyang unang talent skill sa LV. Isang initiate rank. 9 na ranggo ng inisyador, nangangahulugan ito ng pangalawang kasanayan. Magkakaroon si Isaac ng isang kasanayan na higit pa sa nakuha ng iba mula sa kanilang talento. Sinuri niya ang pangalawang kasanayan na natanggap niya. Pangalawang kasanayan sa talento, Bounty ng Reaper, naka-unlock kapag umabot ang gumagamit sa LV. 5 ranggo ng inisyador. Antas ng kasanayan, 1. Aktibong epekto, maaaring kunin ng gumagamit ang mga nakatagong katangian mula sa mga halaman, na ginagawang makapangyarihang mga potion, toniko, o mga sangkap sa alchemy. Pasibong epekto, kapag nag-aani ng mga pananim, sumisipsip ang gumagamit ng bahagi ng sigla at likas na enerhiya sa loob nito. Gastos, 10 mana. Nakasalalay sa laki ng ani. Habang kapaki-pakinabang ang aktibong epekto, nakatuon si Isaac sa pasibong epekto. Likas na enerhiya,
Ibig bang sabihin nito ay mana? Ang mana ay isa sa mga pinakamahalagang istatistika. Lahat ng kasanayan ay nangangailangan ng mana upang gumana. Ngunit dahil kailangan din ng mga nagising na makipaglaban ng pisikal, hindi nila maitataya ang lahat sa istatistikang mana. Ito ay isang pangunahing limitasyon na pumipilit sa kanila na gamitin ang kanilang pinakamalakas na kasanayan bilang mga trump card lamang. Pero paano si Isaac? Tumataas ang kanyang mana sa pamamagitan lamang ng pag-aani ng mga pananim. Kapag umabot na sa mataas na antas ang kanyang stats, maaari na niyang ipagsawalang bahala ang gastos sa mana habang paulit-ulit na ginagamit ang mga kasanayang pang-combat na nakuha niya mula kay Emily. Hindi na makapaghintay si Isaac na magsimula ng pagsasaka, makipaglaban sa mga halimaw. Bakit niya gugugulin ang kanyang enerhiya kung maaari naman siyang umupo at mag-relax sa bukirin habang lumalakas? Ang kailangan lang niyang gawin ay gawing mas malakas si Emily at ibahagi ang kanyang progreso sa sarili. Kasama ng kanyang talent at sistema, madali siyang magiging mas malakas. Nagtataka ako kung makakakuha pa ako ng higit pang asawa. Mas mapapabilis nito ang aking takbo. Nilaglag ni Isaac ang kanyang ulo, tinanggal ang isip na iyon. Bagamat gusto niyang maging mas malakas, hindi siya mag-aasawa ng kahit sinong babae. Ang sitwasyon kay Emily ay naging madali. Noong panahong iyon, siya ay mahina at walang ibang pagpipilian. Pero ngayon ay may makapangyarihang tail. Noong panahong iyon, siya ay mahina at walang ibang pagpipilian. Pero ngayon ay may makapangyarihang talent si Isaac at si Emily. Sa lahat ng sinabi at ginawa, hindi kinikilala ng sistema ang kahit sinong babae bilang kandidato sa asawa. Hindi ko maaring kumuha ng mga asawa nang walang ingat kahit na gusto ko, hindi naman ako nagplano na gawin iyon. Sinusuri niya ang sistema mula nang dumating siya sa akademya, ngunit hindi ito nagpakita ng profile ng ibang babae. Kahit na magpakasal siya sa kanila, hindi niya maibabahagi ang kanilang mga kasanayan at benepisyo. Tila ang sistema ay kinikilala lamang ang mga kababaihan na nakakatugon sa isang tiyak na pamantayan. Nagtataka ako kung ano ang pamantayang iyon. Kung hitsura lamang, tiyak na magiging kandidato sina Professor Lorraine at Alice. Dahil hindi sila, malinaw na hindi hitsura ang nagiging salik sa desisyon. Habang siya ay nalulumbay sa mga iniisip, inakbayan siya ni Peter. Tingnan mo si Sir Honor Student, hindi pa lumilipas ang 5 minuto mula nang makuha niya ang kanyang talento, at nag-iisip na siya kung paano mag-level up. Ngumiti si Peter, wala namang masyado, sagot ni Isaac, hindi siya handang aminin na iniisip niya ang mga potensyal na asawa, hindi ang pag-level up. Tumawa si Peter, at binati siya ni Alice. Mananatiling walang pakialam ang kanyang mukha, ngunit nakita ni Isaac ang tunay na kasiyahan sa kanyang mga mata. Sa parehong oras, napansin niya ang paraan ng paghahambing niya sa kanyang sarili kay Peter. Hindi niya siya kinawawa, parang pang-uuyam kung ang isang tao na may SSS dagdag talent ay susubok ang aliwin ng isang tao na nananatiling hindi nagigising. Natapos ang seremonya nang walang iba pang sorpresa. Tinawag sila ni Isaac at Peter ng punong guro. Habang nagsimula ng maghiwa-hiwalay ang mga tao, humarap si Alice sa kanila. Pumunta kayo sa cafeteria pagkatapos makausap ang punong guro. Magkakaroon ako ng salo-salo para sa lahat ng estudyante bilang kinatawan ninyo. Nag-atubili si Isaac, ayaw niyang samantalahin ang kanyang mayamang kaibigan sa ganitong paraan. Gayunpaman, alam niyang hindi makikinig si Alice sa kanya ngayon. Nagpasalamat siya sa kanya bago tumungo patungo sa opisina ng punong guro kasama si Peter. Mahabang tahimik ang silid. Nakaupo ang punong guro sa dulo ng mahabang oval na mesa. Nakaupo si Professor Lorraine sa tabi niya. Ang kanyang matalas na mga mata ay nakatingin sa kanila habang sila ay pumasok. Isang batang babae na may twin ponytails ay nakaupo na sa tabi ng propesor. Naalala ni Isaac na mayroon siyang B-rank talent. Mangyaring umupo, sabi ng punong guro. Umupo sina Isaac at Peter sa harap ni Professor Lorraine at ng batang babae, si Luna. Ang upuan ni Isaac ay direkta sa tabi ng punong guro. Sila ang tatlong estudyanteng may talent na mas mataas sa C-rank. Una sa lahat, nais kong batiin kayong tatlo. Nagising kayo ng makapangyarihang mga talent na magiging pundasyon ng inyong maliwanag na hinaharap.
Ang kanyang mga salita ay kalmado ngunit may bigat. Ngayon na naipahayag na ang pagbati, hindi ko nasasayangin ang inyong oras at diretsyong sasabihin ang dahilan kung bakit ko kayo tinawag dito. Magsisimula ang United University exams sa loob ng 1 linggo. Sa inyong mga talent, mayroon kayong magandang pagkakataon na makapasok sa top 10 universities. Gayunpaman, mas mabuti kung maabot ninyo ang LV. 5 initiate rank bago ang pagsusulit. Ang tingin ng punong guro ay lumipat sa kanilang 3. Hindi kayo makakakuha ng kasanayan hanggang maabot ninyo ang LV. 5 initiate rank. Bagamat ang inyong mga talent ay ginagawang mahalagang yaman na nais ng karamihan sa mga universidad na alagaan, hindi sila tatanggap ng sino mang hindi man lang naglaan ng pagsisikap upang i-unlock ang kanilang unang talent skill bago dumaan sa pinakamahalagang pagsusulit ng kanilang buhay estudyante. Huminto siya, hinayaan ang mga salita na lumubog bago nagpatuloy. Ang Catamaran at kay Abangan ay naging pagbagsak ng maraming henyo. Karamihan sa mga akademya ay hindi nais sa inyo hanggat hindi ninyo ipinapakita na mayroon kayong ambisyon na tamang gamitin ang inyong mga talent. Tumango sina Isaac, Peter, at ang ikatlong estudyante, si Luna. Ipinaliwanag ng punong guro ang 2 pangunahing paraan upang mag-level up. Ang unang opsyon ay ang pumatay ng mga halimaw. Kinakailangan nito ang pag-alis sa lungsod, at ang mga taong hindi pa na-unlock ang kanilang unang talent skills ay hindi pinapayagang gawin ito. Ipinagbabawal nito ang pangangaso ng mga halimaw para sa kanila. Ang pangalawang opsyon, at ang tanging opsyon nila sa kasalukuyang sitwasyon, ay ang magkaroon ng isang tao na magdala ng maliit na halimaw sa lungsod, at patayin ito upang maabot ang level 5. Kinakailangan ng pamamaraang ito ang isang permit mula sa gobyerno ng lungsod, na tumatagal depende sa kung gaano karaming pera ang handa mong bayaran. Pagkatapos maabot ang level 5, gising sila ng kanilang unang kasanayan. Ang paggamit ng mga kasanayan ay nagdaragdag ng antas ng kasanayan, at antas ng nagising. Ang pamamaraang ito ay mas mabilis kaysa sa pagpatay ng mga halimaw at mas ligtas din, lalo na para sa mga hindi nakikipaglaban tulad ni Isaac. Bagamat hindi ito mas madali, karamihan sa mga oras, ang mga life talents ay nangangailangan ng napakalaking halaga ng pera upang lumikha ng tamang kapaligiran o mang-alap ng kinakailangang mga kagamitan upang sanayin ang kanilang mga kasanayan. Ang talent ni Peter, Golem Master, ay isang halimbawa nito. Ang mga golem ay napakahirap likhain. Kinakailangan nito ng oras, pera, at malaking pagsisikap. Bagamat ang mga golem ay napaka-versatile at maaaring magsilbi sa napakaraming layunin, ang paggawa ng kahit isang isa ay maaaring tumagal ng linggo o kahit buwan. Dahil dito, mas pinipili ng karamihan sa mga golem masters, kung sila man ay may mababang ranggong talent o mataas na ranggo, na lumikha lamang ng ilang espesyal na golem sa halip na mag-mass produce ng isang hukbo. Ang ilang mahusay na ginawa na golem ay mas mura, mas madaling panatilihin, at mas malakas kapag itinayo gamit ang tamang materyales. Hindi na kailangang mag-alala ni Isaac tungkol sa mga bagay na iyon. Napakadali ng kanyang talent na mag-level up. Hindi niya kailangang bumili ng mamahaling materyales o bihirang yaman. Ang kailangan lang niya ay mga buto at lupa. Ang mga buto ay mura at madaling makuha, at sa kanyang soulbind pendant, mayroon siyang sapat na espasyo para sa pagsasaka. Naipaliwanag ko na ang lahat. Umaasa akong isasaalang-alang ninyo ang aking payo at mag-focus sa pag-level up. Maaari na kayong umalis ngayon, sabi ng punong guro. Isaac, manatili ka. Mayroon akong nais pag-usapan sa iyo. Tumango si Isaac, ngumiti si Peter at pinatpat siya sa likod. Huwag masyadong magtagal, o wala kang makakain. Matapos umalis sina Luna at Peter, naiwan si Isaac na nag-iisa sa silid ng pagpupulong kasama ang punong guro at si Professor Lorraine. Hindi siya nagsalita ng kahit isang salita mula sa simula, hindi tulad sa bahay, kung saan siya ay pumasok sa kanyang apartment na nakasuot ng nightgown, siya ay ganap na propesyonal dito. Ang tanging problema ay ang kanyang kalmado, misteryosong ngiti, na nagbigay ng inis kay Isaac. Isaac, nais kong batiin ka muli. Ang paggising ng isang mataas na ranggong farmer talent ay hindi isang bagay na narinig ko na dati. Sinabi kong manatili ka dahil ang top 3 universities ay nagpadala ng kanilang mga sulat ng pagpasok sa iyo.
Hindi mo kailangang dumaan sa mga entrance exams o mag-level up. Maaari kang pumasok sa unibersidad kung ano ka. Magbibigay sila sa iyo ng salo-salo. Dadalhin ka, at tuturuan ka kung paano pinakamahusay na gamitin ang iyong talent. Hindi alam ni Isaac na posible palang magulat ng ganito karaming beses sa isang araw. Ang top 3 na mataas na akademya ay hindi tumatanggap ng admission kahit sa mga S-rank talents maliban kung natutugunan nila ang mga kinakailangan sa pagpasok. Ang lahat ng mga mahigpit na kinakailangan ay inalis para sa kanya. Hindi mo kailangang mag-ula. Ang SSS rank life talent ay isang bagay na lahat ay papatayin para dito. Iwanan ang ranggo at uri ng iyong talent. Ikaw ay isang farmer, Isaac. Kailangan mong maunawaan na ang pagkain ang pinakamahalagang kalakal, at ang pagkakaroon sa iyo ay nangangahulugang pagkakaroon ng isang tao na maaaring makagawa ng walang katapusang halaga ng pagkain. Ipinagpag ng punong guro ang kanyang kamay. 3 sulat ang lumipad mula sa kanyang mga manggas at lumipad patungo kay Isaac. Napansin niya ang pangalan ng unibersidad na nakalimbag sa kanilang takip, Aeternum University, Horizon Institute, Sanctum of Masters. Hawak ni Isaac ang mga sulat ng pagtanggap sa unibersidad, Aeternum University. Kabilang sa nangungunang 3, ito ang pinakaprestihiyoso, ang isa na pinapangarap ng bawat henyo na makapasok. Kilala ito sa mga mapagkukunan nito, mga propesor, at higit sa lahat, sa kakayahang hubugin ang mga estudyante upang maging tunay na mga powerhouse. Ang Horizon Institute ay sikat para sa kanyang kurikulum na nakatuon sa labanan, na nagbubuo ng mga mandirigma at mga gyerang may karanasan. Kung si Isaac ay naglalayo na maging isang frontline fighter, ito ang pinakamahusay na pagpipilian. Ang Sanctum of Masters, sa kabilang banda, ay nag-specialize sa mga natatangi at hindi pangkaraniwang talento. Kilala ito sa kanyang nakal ang gabay, na tinitiyak na kahit ang pinakabazar o pinakamahirap na talento ay maaaring maasa sa kanilang buong potensyal. Ang mga tao ay handang mamatay para makapasok sa alinman sa mga ito. Habang mayroong mas maraming unibersidad na nagpadala ng kanilang mga sulat ng pagtanggap, inirerekomenda kong pumili ka mula sa 3 ito. Ang mga unibersidad na ito ay may mga class advancement quests para sa S-rank classes at mas mataas. Upang makalampas mula sa LV. 10 initiate patungong LV. 11 adept, kailangan mong kumpletuhin ang isang class advancement quest at tumanggap ng isang class. Hindi tulad ng mga talent, makakakuha ka ng makapangyarihang klase basta't makahanap ka ng class advancement quest para sa isang mataas na ranggo ng klase. Ang mga unibersidad na ito ay magbibigay sa iyo ng mga quest na iyon. Tumango si Isaac, palagi na niyang alam kung aling unibersidad ang papasukan niya kung magkakaroon siya ng pagkakataon. Nang akala niya ay natapos na ang pulong, muling nagsalita ang punong guro. Isaac, nais ng aming akademya na makipagkasundo sa iyo. Nakikinig ako. Nais naming pahintulutan mo kaming ay anunsyo ka bilang aming alumni. Makakatulong ito sa amin na madagdagan ang bilang ng mga admission sa susunod na taon at mapabuti ang kabuuang kalidad ng mga estudyante. Iyon lang. Akala ni Isaac na hihingin nila ang isang bagay tulad ng pagpatay sa isang alamat na halimaw kapag siya ay mas malakas, at kapalit ay makakuha ng isang makapangyarihang sandata o ilang nakatagong quest. Akala ni Isaac na hihingin nila ang isang bagay tulad ng pagpatay sa isang alamat na halimaw kapag siya ay mas malakas, at kapalit ay makakuha ng isang makapangyarihang sandata o ilang nakatagong quest. Wala akong pakialam kung gagamitin ako ng akademya bilang anunsyo. Sa wakas, lahat ng natutunan ko, mula sa martial arts hanggang sa kaalaman tungkol sa mga halimaw, ay mga bagay na itinuro sa akin dito, sabi ni Isaac. Sabi ni Isaac, haha, masyado kang mapagpakumbaba. Karamihan sa mga estudyante ay hindi man lang nag-aaral ng maayos dahil naniniwala silang ang talent lamang ang mahalaga. May ilan lamang na nagsusumikap upang mapabuti ang kanilang sarili at maabot ang mga bagong taas sa halip na umaasa na gisingin ang isang makapangyarihang talent. Sa totoo lang, sa tingin ko ang isang tao na masipag tulad mo ay nararapat sa isang SSS rank talent. Sabi ng punong guro, at nagpatuloy. Siyempre, dahil ito ay tinatawag na kasunduan, mayroon akong wastong kabayaran para sa iyo.
Ano iyon? Impormasyon. Ngumiti ang punong guro. Makakakuha ka ng pera at mga mapagkukunan mula sa unibersidad. Ang kailangan mo ngayon ay impormasyon na magiging agarang tulong sa iyo. Napansin ni Isaac na nakatingin ang punong guro kay Profesor Lorraine. Wala siyang magandang pakiramdam tungkol dito. Isaac, alam mo ba ang tungkol sa mga guardian? Tinanggap ng punong guro ang kanyang katahimikan bilang hindi at ipinaliwanag. Ang bawat akademya ay binibigyan ng isang makapangyarihang guardian ng central sector. Ang trabaho ng mga guardian na ito ay protektahan ang mga estudyanteng may makapangyarihang talent hanggang sa makapasok sila sa mga universidad. Sinasabi mo na, oo, hindi lahat ay nais na magkaroon ng makapangyarihang talent ang sangkatauhan. Susubukan nilang alisin ang mga estudyante tulad mo bago ka masyadong lumakas. Ang pinakamainam na oras para gawin iyon ay ngayon. Itinuro ng punong guro si Profesor Lorraine. Si Profesor Lorraine dito ang guardian na itinalaga sa aming akademya. Inirerekomenda kong manatili ka sa kanya hanggang sa makapasok ka sa universidad. Pagkatapos noon, hindi mo na kailangang mag-alala tungkol sa iyong kaligtasan dahil ang bawat unibersidad ay may mga gwardyang may ranggo ng champion. Hindi alam ni Isaac kung ano ang mararamdaman tungkol dito. Sinusubukan niyang umiwas kay Profesor Lorraine, at ngayon ay nakakuha siya ng balita tulad nito. Ano ang pinakamadaling oras na makakapasok ako sa universidad? Tanong niya. Umaasang makaiwas kay Profesor Lorraine. Iyon ay ngayon. Magpapadala ang mga universidad ng kanilang mga scout upang makipag-usap sa iyo. Maaari kang pumunta sa universidad kasama ang sino man sa kanila. Tumango si Isa, hapon na, kaya darating ang mga scout sa loob ng ilang oras. Paano naman sina Peter at Luna? Hindi ba sila kailangang protektahan tulad ko? Ang kanilang mga pamilya ay may mga adept rank awakeners. Ang mga awakeners na iyon ay nagbabantay na sa kanila. Ang tanging walang proteksyon dito ay ikaw. Salamat sa paalala. Mananatili ako sa loob ng akademya hanggang sa dumating ang mga scout ng universidad. Umalis si Isaac sa silid ng pulong. Dahil hindi siya sinundan ni Profesor Lorraine, naniwala siyang kaya siyang bantayan mula sa kahit saan sa loob ng akademya. Sa isang banda, alam niyang dapat siyang manatili sa kanya para sa proteksyon. Ngunit nag-aalala siya na baka subukan niyang maghukay ng impormasyon tungkol kay Emily o pilitin siyang gumawa ng isang bagay kapalit ni Emily. Hindi ko alam ang ranggo ni Profesor Lorraine, ngunit duda akong kailangan kong mag-alala tungkol sa kanya pagkatapos kong makapasok sa isa sa top 3 universities. Kailangan ko lang siguraduhin na hindi ko siya makikita hanggang dumating ang mga scout. Lumipat siya patungo sa cafeteria kung saan nagaganap ang salo-salo. Si Alice ang nagbayad para sa pagkain ng lahat. Ito ay isang all-you-can-eat buffet. Si Peter ay lasing. Tumatawa siya habang sumasayaw sa gitna ng cafeteria kung saan itinabi ng mga estudyante ang mga mesa. Ang musika ay nakasagad. Halos lahat ng mga magtatapos ay hindi pumunta sa cafeteria. Sila ay nalulunod sa kanilang mga kalungkutan sa hindi paggising ng isang talent. Ang ilang maswerte na estudyanteng nasa huling taon na nagising ng mga talent at mga junior na hindi pa nagkaroon ng kanilang seremonya ng paggising ang mga nag-e-enjoy sa salo-salo. Tumingin si Isaac sa paligid. Umalis siya sa cafeteria matapos makumpirma na masyadong lasing si Peter para makipag-usap, at wala si Alice sa paligid. Hindi ko pa nabubuksan ang random gift box na ibinigay sa akin ng system. Baka dapat ko nang gawin ito ngayon. Naghahanap siya ng isang bakanteng silid-aralan malapit sa cafeteria at pumasok dito. Pumasok sa kanyang mga tainga ang tunog ng malambot na hikbi. Tumingin siya sa paligid ng silid-aralan at napansin si Alice na nakaupo doon na nakababa ang ulo sa kanyang mga kamay. Alice, napahinto siya at itinaas ang kanyang ulo. Ang mga luha ay dumadaloy mula sa kanyang namumugto na mga pulang mata, at ang kanyang buhok, na dati ay laging nakatali sa mataas na ponytail, ay magulo. Ay Isaac, ano ang ginagawa mo rito? Mabilis niyang sinubukang itago ang kanyang mukha at pinunasan ang kanyang mga luha. Kumilos si Isaac nang hindi nag-iisip at niyakap siya. Akala niya hindi niya kailangang aliwin siya dahil matatag si Alice. Napagtanto niya ang kanyang pagkakamali ng huli. Hintay, bakit mo ako niyayakap? Ayos lang ako. Naging naguguluhan siya, ngunit hindi siya binitiwan ni Isaac. Unti-unting huminto ang kanyang mga protesta, at nagsimula siyang umiyak. Wasak ang buhay ko.
Isaac, wala akong nagising. Kahit isang F-rank talent. Ako, tahimik siyang nakinig sa kanya at patuloy na pinapadapo ang kanyang ulo. Si Alice, na palaging may malamig at walang pakialam na ekspresyon, ay umiyak ng kanyang puso. Tinatakpan ang kanyang balikat ng mga luha at sipon. Nang walang talent, walang pag-asa ang mga tao. Maaari silang matuto at magtagumpay sa isang bagay. Ngunit sino man na may talent sa larangang iyon ay palaging mas mahusay kaysa sa kanila. Natuklasan ni Alice na ang lahat ng kanyang pagsusumikap hanggang ngayon ay walang silbi. Nanatili si Isaac sa kanya hanggang sa siya ay kumalma. Ano ang gagawin ko ngayon, Isaac? Hindi siya mukhang sigurado sa kanyang hinaharap, na isang matinding kaibahan sa kanyang tiwala sa sarili. Nang walang talent, ako, magbibigay ka na ba ng pagsuko? Ano, ang Alice na kilala ko ay nag-ensayo kasama ko hanggang sa dumyugo ang kanyang mga palad, at ang kanyang mga limbs ay nanginginig mula sa pagkapagod. Ginawa niya iyon habang alam na halos lahat ng estudyante ay nagtatawanan sa kanyang likuran, sinasabi na walang halaga ang kanyang mga pagsisikap. Hindi siya madaling sisuko kahit ngayon, sabi niya. Hindi sumagot si Alice. Ang kanyang mga kamay na nakayakap sa kanya ay naging kamao habang siya ay nagtipon ng kanyang determinasyon. Pagkatapos, siya ay humiwalay. Sinusubukang ngumiti. Tama ka, hindi naman parang tapos na ang lahat. Maaari ko pa ring pamahalaan ang negosyo ng aking pamilya. Sa ganitong paraan, hindi ko na kailangang mag-alala tungkol sa pera kahit papaano. Si Isaac ay sandaling nagulat sa kanyang magandang ngiti. Sa loob ng 3 taon na magkasama sila, ito ang unang pagkakataon na nakita niyang ngumiti siya. Tumayo siya at nilinis ang kanyang mukha. Sinubukan kong manatili sa akademya hanggang ngayon dahil ayaw kong makipagkita sa aking pamilya, ngunit makikipag-usap na ako sa kanila ngayon. Alice, tinawag ni Isaac siya bago siya makalabas sa mga pintuan. Ano, at alam kong maganda ang trato ng iyong pamilya sa iyo, ngunit para sa kaso, kung may gawin sila sa iyo dahil hindi ka nagising ng isang talent, gamitin mo ang aking pangalan. Sabihin mo sa kanila na magiging kaaway ko sila kung may mangyari sa iyo. Alam mo bang ang aking pamilya ay isa sa mga nangungunang pamilya sa lungsod, di ba? Sinasabi mo bang lalabanan mo sila para sa akin? Gagawin ko. Si Alice ay nagtanong lamang ng tanong na iyon upang mapagan ang mood. Masyadong malakas ang kanyang pamilya. Mayroon silang mga champion rank awakeners. Hindi kayang labanan ni Isaac at hindi siya dapat lumaban sa kanila. Gayunpaman, ang determinasyon sa likod ng mga salita ni Isaac ay nagulat sa kanya, at pinainit ang kanyang puso. Isaac, hindi mo dapat sabihin ang mga bagay na iyon kahit na biro. Seryoso ako, gagawin ko rin iyon para kay Peter. Ang tanging dahilan kung bakit nakapagpatuloy si Isaac sa pag-aaral sa akademya ay dahil kay Alice na nagbayad ng kanyang mga bayarin sa paaralan. Ginawa niya iyon sa kabila ng kanyang patuloy na pagtanggi sa tulong. Sinasabi na kung ang isang tao na kasing talented niya ay hindi nag-aaral, wala nang silbi ang pagkakaroon ng mga akademya.